Okay, good day guys. In this video, di-discuss natin is about Norton's Theorem. So, ano ba yung Norton's Theorem? So, related siya dun sa ating previous topics, previous theorem na diniscuss with example, which is the Thevenin's Theorem. So, proceed tayo dun sa definition ng Norton's Theorem. Ito. Norton's Theorem is analogous to Thevenin's Theorem, except that instead of open circuit test, this theorem uses the short circuit test and the equivalent circuit is parallel. Named after the American engineer E.L. Norton. So, ayan. Sabi niya, analogous. Ano ba ibig sabihin ng analogous? Ibig sabihin, kabaligtaran siya nung Thevenin's theorem. So, mapapansin nyo dito, ayan, sabi niya, parallel circuit. So, sa Thevenin's kasi dito, ayan, yung Thevenin's na yan, ano siya, yung equivalent circuit niya, naka-series. Yung RO, tsaka yung R, naka-series. So, in this case, naka-parallel na naman siya. Tapos, meron siya ditong I short circuit. Na? Yan, RO yan. Then, this is R. So, ito yung RO, open circuit resistance. So, nag-open circuit din tayo sa pagkuha ng, pagkuha ng total value ng resistance, which is ginawa din natin sa Thevenin's. So, dito lang sila nagkaiba. Sa Thevenin's theorem, itong source niya is open circuit source, open circuit voltage. So, dito, short circuit naman. So, yun lang yung pinagkaiba niya. Dito is short circuit test. Okay? Ayan o. Sabi yung short circuit test. Ito to. Short circuit test. So, equivalent niya, current, para makuha yung current dito. Ayan. So, syempre, basic lang. Yung mga previous topics na naituro ko dito sa ating YouTube channel, which is, anong ibig sabihin itong equation na to? Yan yung CDT or equivalent, ang tawag dito? Total current multiplied dun sa resistance dito all over the sum of the resistance. Okay? Kasi meron ka ditong I short circuit. Ito, I short circuit to. Yan. Then you have RO. Then yung I. So, which is ito yan. So, ayan. Ito, current divider theorem lang to. Okay? Proceed na tayo dun sa steps. So, there are 3 steps in solving the circuit by this theorem. So, kagaya lang din siya sa Thevenin's. We have 3 steps din. So, let's proceed dun sa example. Okay? So, ito yung example circuit. So, the same din siya dun sa example natin sa Thevenin's theorem na ginawa natin ng video. Okay? So, ayan, ito yung example circuit. Solve for the value of I1. So, Thevenin's, dun, in-open circuit itong RO, then itong R1, and then, hinanapan natin ng EO. So, in this case, sabi kasi dito sa Norton, short circuit test naman yung ginagamit. So, kaya dito, mapansin mo, nag-short circuit siya ng resistance para makuha yung value of I short circuit. No? So, ayan. Paano makuha yung value of, anong sabi dito? Value of I short circuit. So, ayan, I short circuit is computed using any method. So, kahit anong method ang gamitin mo, basta masolve mo yung value of I short circuit. So, temporarily, niremove itong resistance na to. Kasi, ayan, pinalitan siya ng wire lang. Okay? So, yun yung step 1. Calculate the value of short circuit current on the given circuit. And then, step 2, find the value of, typical sa Thevenin's theorem, find the value of total resistance dito. So, same method siya, pagkuha ng value of
open circuit resistance. So, ang ginawa, temporarily, in-open circuit yung hinahanapan ng current na value of resistance. And then, all the sources were short-circuited. So, ito, yung sources niya, short circuit again, pinalitan ng wire yung battery. And then, yung mapansin mo, yung RO mo is equals to parallel resistance ng dalawang ito, tsaka ito. And then step 3, construct the Norton's equivalent circuit and solve for the value of I. So, nakuha mo na yung value of I short circuit sa step 1, and then sa step 2 nakuha mo na yung open circuit resistance. So, in this case, i-construct na natin yung yung Norton's equivalent circuit. So, meron kang I short circuit dito, then nakaparallel yung RO, and then ibabalik mo na yung R1 which is nakaparallel din. Ayan. So, in this method, medyo compare sa Thevenin's, mas mahaba ito ng konti. Since current yung hinahanap. So, gagamit tayo dito ng KCL or mesh analysis sa pagkuha ng I short circuit. Okay? So, ito yung example natin. Nasolve na natin ito gamit yung Thevenin's theorem. So, in this case, gagamitan naman natin siya ng Norton's theorem. Ayan. Find the value of current and voltage at terminal AB. So, nandito rin yung AB. Kagaya dun sa previous video natin, Thevenin's theorem. So, hanapan din natin yung value of current at voltage dito. So, you have IAB here. So, we are looking for that value. And then, meron din diyang VAB. So, we are looking for, so what are the required? Required is VAB and IAB. Okay? So, let's proceed with the solution process. So, ano yung step 1? Going back to the previous discussed method, so let's proceed with the steps 1. Step 1. No? Basically, ang sabi, since itong 20 ohms ang hinahanapan, so ang gagawin natin is, isu-short circuit natin to. Okay. So, we redraw. Ayan. We have resistance here. Okay. And then, yung 20 ohms mo, short circuit natin yan. Tagtalin muna natin temporarily yung 20 ohms resistance. Yung may natira ka ditong 10, 15, this is 25 volts, then 20 volts. Okay? So, how do we calculate the short circuit? So, ang kakalculate natin sa step 1 is yung current dito sa short circuit, which is I short circuit. So, how do we calculate this short circuit current? Okay? So, gamitan natin siya ng mesh. Pwede rin KCL, no? So, ang mabilis is what? Okay? So, gamitan natin siya ng mesh analysis. So, proceed tayo dito sa upper portion. So, using mesh analysis, kasi kung Kirchhoff's ang gamitin natin, mas medyo matagal ng konti. So, pwede rin naman yung Kirchhoff's current law or Kirchhoff's voltage law. So, itong mesh kasi is, sinimplify na niya yung KCL at KVL, pero typically, ganun din yung approach. Using mesh analysis. No? Okay. So, pag-compute ng mesh, mag-assign tayo dito ng loop. So, assume natin, yung flow loop natin is pag ganito. Let's say that is IA, no? Loop A. Then, we have loop here as well. So, we have IB. Okay? So, yung I short circuit mo dito, yan.
So, kapag inano mo dyan, mapapansin mo yung loop na ginawa natin, assumption. So, yung IA is equal din yan sa I short circuit. So, kapag na-compute natin yung IA, yung value of IA dito sa loop na to, so, yun na yung value of I short circuit. Okay? So, sige, proceed na tayo sa mesh analysis. So, paano ba ina-apply ang mesh analysis? So, maglagay tayo dito ng mga letter para mas mabilis nating makita yung loop. Ano? So, let's say we have A here, B, C, D, E, F. So, using mesh analysis, so mag-KBL tayo. KBL at loop. So, the purpose of this letter tagging is just for the loop identification. So, anong loop? So, loop na itong isang mesh na to. So, A, B, E, loop, A, B, E, F, A. So, anong KBL dyan? So, you have 20, no? Minus, you have 20, ito, subtract mo tong, what? Ito, 10 ohms times IA. So, you have 10 ohms IA. And then, subtract mo rin itong current mo dito kasi may contribution yan dito sa 10 ohms. So, mag-subtract ka dito ng 10 IB is equals to 0. Again, dito naman tayo sa kabilang loop. So, mag-equation din tayo dito. So, KBL ka sa kabilang loop. KBL at loop. Ito naman. We have loop CB. So, loop CB ED C. So, ano yung may form natin na equation dyan? So, KBL is 25. Subtract mo yung current dito. Voltage dito. 15. So, since parehas yan, pagpaplasin na natin tong dalawang resistance. So, we have 15 plus 10 is 25. So, may minus 25 IB. And then, subtract din natin tong 10 ohms sa IA kasi nag-ano din siya dito. May contribution din siya dito. Mag-subtract tayo ng 10 IA. Okay? So, equals to sa 0. So, in this case, meron na tayong 2 unknowns. So, may IA ka dito, may IB ka. So, let's say this is equation 1 and then this is equation 2. Using basic algebra by substitution or equate natin both so ang kailangan nating makuha is value of IA. So, yung IB dito, ayan, equate natin into IB, itong equation 1. So, from equation 1, ayan, from equation 1, para yung IB, may substitute natin dito sa equation 2. So, itong IB, lipat natin sa kabila. Karoon ka dito ng IB. Ito, lipat mo na sa kabila. Then, itong 20 minus 10 IA, di-divide natin. So, magiging ganito yan. 20 minus 10 IA all over. Ito kasi nilibang mo sa kabila. And then, divide ka ng 10. So, meron na tayong value of IB. And then, itong value of IB na to, from equation 1, ipa-plug in natin dito sa equation 2. So, we can have the value of IA. Okay? So, proceed tayo sa next,
What? Next. Lipat lang natin to sa kabila. Para ano tayo. Okay. Okay. So, lipat natin dito sa other side. Nangyari. Nabulabog yung ating screen. Okay. Commercial lang yung commercial. Okay, we have that equation. So, we can plug in itong IB dito sa equation 2. So, kung tinatamad ka ng mag-solve, pwede naman itong equation natin, gamitan na natin ng calculus, equation 1, equation 2, kasi 2 lang siyang. Pwede na natin gamitan ng function ng ating scientific calculator na 2 equation, 2 unknown. So, we have that in our calculator. For the benefits of everyone watching this, na gusto matuto ng substitution method, so, ilolong method muna natin. Huwag muna tayo mag-shortcut, no? Okay? So, ayan. I-plug in na natin tong IB dito sa equation 2. So, we have 25 minus 25. So, ito, pwede pa rin natin itong i-simplify. I-divide natin ng 10 itong dalawang equation. Ang mangyayari dyan. So, dito natin ilagay. Ito, 20. Itong IB kasi ito. Papasok na natin dito. So, yung 20 mo, divide mo ta sa 10. So, you have 2. Minus, itong 10 mo, divide mo sa 10. So, you have 1. So, magiging IA na lang yan. So, 2 minus IA pala to. Equivalent nitong IB. And then, subtract ka dito ng 10 IA. Okay? Equals to 0. So, given to, ayan, 25. 25 minus 25 times 2. So, you have 50. 25 times IA. So, have, magpa-plus yan kasi negative dito, multiply, positive. 25 IA. And then, minus ka dito ng 10 IA. So, in this case, makukompute na natin yung value of IA. So, sit tayo dito sa taas. So, our IA is what? So, subtract lang naman yan. So, itong IA mo dito, 25 IA minus 10. So, you have 15 IA. And then, negative 50 plus 25. So, you have negative 25. Transpose mo sa kabila. So, you have what? 25 over what? Over 15 amperes. So, meron tayong value of IA is equals to value of I short circuit. So, nakuha natin yung value of short circuit current. So, ang step 2 is to find the value of what? So, balik tayo dito sa circuit. Kunin natin tong drawing na to. Okay. Save tayo dito sa ayan. Okay. Okay. So, may short circuit na tayo. Short circuit current. Ayan. 25 over 15. So, ang gagawin naman natin ngayon, find. So, yung step 2. So, find RO or open circuit resistance dito. So, in this case, itong portion na to, i-short circuit, i-open circuit naman natin. Okay? And then, yung mga sources is what? Ito, open natin. So, pwede tayong mag-erase dito. And then, open circuit natin yan. Okay? So, ito,
Mag-short circuit to, mawala na yung baterya dito temporarily pag-compute ng resistance. And then you have RO here. So mapapansin mo, yung RO mo is equals to parallel combination ng 15 tsaka 10. So you have 15 parallel to 10. So ayan, ito yung formula ng parallel combination ng 2 resistance. So 15 times 10, so you have 150 divided by 25, you have 6 ohms. So same method siya dun sa Thevenin's theorem. So nagkaiba lang sila dun sa step 1 and then sa step 3. Sa step 2, the same sila ng method, nag-open circuit ng resistance, then nag-short circuit ng voltage source. So meron na tayong ay short circuit, meron na rin tayong open circuit resistance. Now, therefore, we can redraw the circuit into equivalent Norton's theorem. So, proceed na tayo dito. So, ito na yung step 3. Yan. Norton's, si paring Norton's, ito na yon, Norton's equivalent what do you call this? Circuit. So, anong sabi? Sa Thevenin's, naka-series. So, this time, naka-parallel naman. So, ito, ang source mo dito is current source or the short circuit. And then, naka-parallel yung open circuit resistance na na-compute natin. And then, this time, ibabalik na natin yung ni-remove natin na value. Ayan. So, ito yung nakawalang 20. Yung AB terminal. So, ito, RO ito. And then, this one is I short circuit. Okay, ang hinahanap nating value is yung current na magpo-flow dito sa 20 ohms or IAB. Ayan. So, meron tayong I short circuit. I short circuit given natin or computed the I short circuit is 25 over 15 or what? 5 over 3. 5 over 3 din yan. Simplify. Then, yung RO natin is 6 ohms. To amperes to. To ohms. So, we can now calculate the value of IAB. So, current by CDT. Memorize na natin yan. So, yung IAB equals to I short circuit multiply saan? Sa RO all over RO plus ito, 20. So, basically, ganun din yung magiging sagot dyan. IAB is equals to what? Yan. So, you have 5 over 3 multiply sa RO, which is 6 ohms. All over what? 26. No? 6 plus 20. So, ano yung IAB natin? IAB is equals to what? So, yung ibabaw mo, yung numerator, ito magiging 10 over 26. Kasi yung 6 times 5 is 30, divide 3 is 10. So, 10 over 26. Or, what? Divide 2 both numerator denominator, you have 5 over 13. So, ayan yung 5 over 13 amperes. So, ito yung hinahanap natin na value. So, double check nyo dun sa Thevenin's theorem kung ito rin yung nakuha nating sagot. So, balikan nyo yung ating previous uploaded video. Double check nyo kung ito rin nakuha ang sagot. So, kung yan yung lumabas na sagot, ibig sabihin tama yung ating method sa using Norton's equivalent circuit theorem.
And then, yung VAB, syempre, typically, na-compute mo na yung IAB. So, multiply mo lang yan sa resistance. So, you have 5 over 13 multiply sa 20. So, yun yung VAB mo, which is 20 times 5 over 13. You have 100 over 13 volts. So, simplify mo na lang in decimal form. So, yun din yung sagot. Okay? So, basic lang, ano? Ang nagpahaba lang dito sa Norton's Theorem is yung pag-compute natin ng current. Okay? So, ayan. Ito na yung sagot natin. Dalawa na to. Yan yung hinahanap natin. So, baka tanong nyo pa kung saan galing yung I short circuit na to. So, yung ito, current source yan. So, yan din yung magpo-flow dito. Okay? So, yun lang yung tatandaan nyo sa pinagkaiba ng dalawang method na yan. Balikan natin yung unang steps natin. Ayan. Unang step, ayan, i-short circuit mo yung 20 ohms kasi yan yung hinahanapan natin ng value of current at saka voltage. Short circuit mo, yan yung turo ni Norton's. Short circuit. So, hanapin natin yung short circuit current. Okay? So, using mesh analysis, napadali siya, pero pwede rin siyang KCL or KVL method, Kirchhoff's law. Pero medyo mahaba kapag yon. So, ito, ginamitan natin ng mesh para mas mabilis. And then, step 2, find the value of resistance, which is madali lang. I-open circuit mo lang and then, short circuit yung lahat ng sources. So, ayan, nakuha natin 6 ohms. And then, step 3, mas madali. Kasi, we will compute na yung value na hinahanap natin. Kasi meron na tayong short circuit current, meron na rin tayong open circuit resistance in parallel to the load resistance or the temporary remove value of resistance. Okay? Ayan. Thank you for Thank you for watching. At maraming salamat sa inyong panonood. Okay? Hopefully may natutunan kayo sa video na to. And then find out nyo kung ano yung difference nung Norton's Theorem at saka Thevenin's Theorem. So in this case, nakapag-solve na tayo ng dalawang problem gamit yung dalawang theorem. Pero nag-arrive din tayo sa parehas na sagot. No? Yan. Balikan lang natin. So, that is the Norton's Theorem. Okay. Ayan. Okay. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo tong video na to, paki-subscribe na lang and then paki-like doon sa ilalim dyan sa baba. And then share mo na din sa mga kaibigan mo na may having difficulty dun sa pag-apply ng ganitong theorem sa network analysis. Or kung may question kayo, comment down below para baka sakaling masagot natin kapag hindi tayo busy. Okay? Thank you. Hanggang sa muli sa mga susunod pa nating video. Babush!